Nagsimula ang lahat noong mga bata pa kami ni Marco. Magkababata kami at magkapitbahay. Palaging naglalaro sa kalsada, nagpapaligsahan sa takbuhan at nagtutulungan sa mga proyekto sa paaralan. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kalalim ang aming pagkakaibigan. Para na kaming magkapatid. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may itinatago si Marco na unti-unting nagiging dahilan ng pagkasira ng aming samahan. Isang araw, habang naglalaro kami sa bakuran ng lola ni Marco, nakita kong tila kinakabahan siya. Luis, sabi niya, may kailangan akong sabihin sa'yo. Agad kong naramdaman ang bigat ng kanyang mga salita. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata, pero hindi ko pa rin inasahan ang sasabihin niya. May nagawa ako, isang malaking pagkakamali. Bago pa man ako makapagtanong, tuluyan na siyang napaluha. Umupo kami sa gilid ng swing at doon niya ikinuwento ang lahat. May nagawa siyang bagay na hindi niya sinasadya. Isang bagay na alam niyang makakaapekto sa aming pagkakaibigan. Habang nagsasalita si Marco, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Parang unti-unting bumagsak ang mundo ko habang dinidetalye niya ang nangyari. Sa bawat salitang kanyang binitiwan, lalo akong naguguluhan. Paano niya nagawa iyon sa akin? Paano niya nagawang itago ito ng matagal? Luis, patawarin mo ako, sabi niya habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang luha. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang dami kong tanong, ang dami kong gustong malaman. Pero sa halip na magalit, nagawa kong makinig. Sa sandaling iyon, ang tanging naramdaman ko ay kaba. Palibhasa'y hindi ko inasahan ang mga pangyayari na paupo ako sa damuhan. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy mula sa mga nalaman ko. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na gustong ipaglaban ang aming pagkakaibigan. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang magtiwala muli, pero gusto kong subukan. Sa paglipas ng mga araw, naging malamig ang aming samahan. Hindi ko na alam kung paano makikitungo kay Marco at siya naman ay tila nahihirapang magpaliwanag. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang pagsisisi at panghihinayang, ngunit sa akin, hindi iyon sapat para maibalik ang dating init ng aming pagkakaibigan. Isang hapon, nagpasya akong kausapin siya muli. Kailangan ko ng kasagutan, kailangan kong malaman kung paano kami makakabangon mula sa pagguho ng aming tiwala sa isa't isa. Marco, ano na ang mangyayari sa atin? Tanong ko habang nakatayo kami sa harap ng lumang puno sa aming paboritong parke. Tumingin siya sa akin, isang tingin na puno ng pag-asa at takot. Luis, hindi ko rin alam. Pero handa akong gawin ang lahat para bumalik tayo sa dati. Sa sinabi niyang iyon, naramdaman ko ang katotohanan sa kanyang boses. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap na bumago sa lahat. Habang nag-uusap kami, bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa aking ina. May nangyari sa aming bahay na kailangan kong asikasuhin agad. Tumakbo ako pauwi, puno ng kaba at tanong sa aking isipan. Tumigil ang mundo ko sa loob ng ilang segundo, hindi ko alam ang susunod na mangyayari. Palaging sinasabi ni Mama na ang galit ay parang napakainit na uling. Kapag ito'y hawak mo ng matagal, ikaw ang unang masasaktan. Pero hindi ko alam kung paano ko siya paniniwalaan ng araw na iyon. Ang galit ko kay Renz, ang matalik kong kaibigan, ay tila isang apoy na hindi ko kayang patayin. Ang araw na iyon ay hindi ko makakalimutan. Hindi pa man lumilipas ang isang linggo mula nang mangyari ang insidente, ngunit parang kahapon lang ang lahat. Nasa eskwelahan kami, pareho kaming abala sa paghahanda para sa paligsahan ng grupo namin sa science exhibit. Si Renz ang nakatokang magdala ng prototype ng proyekto namin, isang wind turbine na binuo namin ng sabay-sabay sa loob ng 2 buwan. Sa sobrang sipag ni Renz, siya pa nga ang gumastos para sa ilang materyales na kulang. Ngunit noong araw ng exhibit, dumating siya ng walang dala.
Ang prototype na pinaghirapan namin ay nasira raw dahil nahulog sa daan habang sakay siya ng jeep. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon pero hindi ko makalimutan ang itsura niya. Halos hindi siya makatingin sa akin. Ang sabi niya, "Sorry Nathan, hindi ko sinasadya." Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit kong naririnig sa aking isip. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung totoo ang sinasabi niya. Ang mas masakit, hindi lang ako ang nadismaya. Buong grupo namin ang naapektuhan. Dahil sa pagkasira ng prototype, nawalan kami ng pagkakataong sumali sa exhibit at ang lahat ng pinaghirapan namin ay tila nawala ng ganun-ganun na lang. Simula noon, iniwasan ko si Renz. Ang dating araw-araw naming kwentuhan sa kantin ay napalitan ng tahimik na paglalakad kapag nagkakasalubong sa pasilyo. Kapag tinatawagan niya ako, hindi ko sinasagot. Sa Messenger, binabasa ko lang ang mga messages niya pero hindi ko siya nire-replyan. Ang sabi niya sa huling message niya, "Nathan, hindi ko alam kung paano ko babawiin ito, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag ng maayos." Hindi ko alam kung bakit, pero parang mas gusto kong marinig ang katahimikan kaysa sa paliwanag niya. Para bang ang sakit na nararamdaman ko ay mas madaling sikmurain kaysa sa posibilidad na mali siya o baka hindi niya talaga sinasadya. Isang araw, habang pauwi na ako, nakita ko si Renz na nakatayo sa labas ng bahay namin. Mukhang matagal na siyang naghihintay dahil pawis na pawis siya. Akala ko aalis siya kapag nakita niya akong papalapit pero hindi siya gumalaw. Sa halip, hinintay niya akong makapasok bago siya nagsalita. "Nathan, pwede ba tayong mag-usap?" Tanong niya, halos paos ang boses. Tumigil ako sa harap niya pero hindi ako sumagot. Tahimik lang ako habang pinapanood siya. Kitang-kita ko ang lungkot sa mukha niya pero pilit pa rin siyang nangumiti. "Alam kong galit ka pa rin," sabi niya. "Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong masabi ang totoo." Nagulat ako. Anong ibig niyang sabihin? Hindi ba nasabi na niya ang lahat? Pero bago pa ako makapagtanong, dumukot siya sa bag niya at inabot sa akin ang isang lumang larawan. Sa larawan, makikita ang prototype namin, pero hindi ito nasira. Mukhang buo pa ito at nasa loob ng isang kwarto. "Renz, ano to?" Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, yumuko siya, parang iniipon ng lakas para sabihin ng isang bagay na alam niyang magpapabago sa lahat. "Ang prototype, hindi nasira, Nathan. Hindi ko ito nadala noong araw ng exhibit dahil hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo pero hindi ko ito naibigay sa grupo natin dahil ninakaw ito ni Kuya." Parang bumagsak ang mundo ko sa narinig ko. Si Kuya ni Renz, si Mark, ay kilalang masalimuot ang ugali. Palaging may problema sa pera at madalas ay gumagawa ng paraan para makahanap ng mapagkakakitaan kahit pa ilegal. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang sinabi ni Renz. Bigla akong nakaramdam ng matinding galit, hindi lang sa kanya kundi pati na rin kay Mark. Sinabi ko kay Kuya na ibalik na ang prototype pero hindi niya ginawa. Patuloy ni Renz. Ginamit niya ito para makuha ang pera sa ibang exhibit sa kabilang barangay. Hindi ko alam kung paano ko haharapin kayo, Nathan. Kaya nagsinungaling na lang ako. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang malaman na hindi nasira ang prototype o ang malaman na nagsinungaling si Renz sa akin. Sa loob ng ilang segundo, tumatakbo ang isip ko sa kung ano ang gagawin ko. Anong dapat kong sabihin? Anong dapat kong maramdaman? Pero bago pa ako makapagsalita, may biglang sumigaw mula sa likod ni Renz. Isang boses na pamilyar, si Mark. Hawak niya ang isang lumang bag at mukhang galit na galit siya. "Renz, tumigil ka na sa kakadaldal. Wala ka namang magagawa para mabawi ang prototype na yan," sigaw ni Mark. Parang huminto ang oras, ang galit ni Mark ay tila isang bagyong paparating at wala akong ideya kung paano ito haharapin.
Napatingin si Renz sa akin at sa mga mata niya alam kong natatakot siya. Pero ang tanong, ano ang gagawin ko ngayon? Mula nang mangyari ang insidenteng iyon, hindi na naging katulad ng dati ang samahan namin ni Anton. Ang dating masaya at walang kapag-uran na mga araw ay napalitan ng pag-aalinlangan at katahimikan. Pareho naming alam na kailangan naming harapin ito. Ngunit tila ba may pader na pumapagitan sa amin. Ang mga salita na dati malayang dumadaloy ay tila natuyo at naging balakid sa aming pagkakaibigan. Isang araw, habang naglalakad kami pauwi galing sa eskwelahan, napansin kong mas matagal na ang mga hakbang ni Anton. Hindi siya nakikipagsabayan sa akin at ramdam ko ang bigat ng kanyang iniisip. Nagpasya akong kausapin siya kahit na may kaba sa dibdib. Anton, simula ko, pilit na pinapalakas ang loob ko. Hindi ko alam kung paano tayo magsisimula ulit, pero alam ko na hindi natin pwedeng pabayaan ang pagkakaibigan natin. Mahalaga ka sa akin. Tumigil siya sa paglalakad at humarap sa akin. Alam ko, pero ang sakit pa rin ng ginawa ko. Paano mo ako mapapatawad? Napabuntong hininga ako. Hindi madali, Anton, pero natutunan ko sa magulang ko na ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa taong nagkasala, kundi para din sa sarili. Hindi ko kayang mabuhay sa galit. Gusto ko ulit maging masaya. Nakita ko ang pagluha sa mga mata niya at sa pagkakataong iyon, alam ko na pareho kaming handang bumitaw sa galit at sama ng loob. Nagpatuloy kami sa paglalakad, mas magaan ang pakiramdam, ngunit alam naming marami pa kaming kailangang pagdaanan. Dumating ang araw ng pagtatapos ng klase at pareho kaming nagpasya na dumalo sa isang retreat na inorganisa ng aming paaralan. Isa itong pagkakataon para sa amin na makapag-isip at makapag-reflect sa mga nangyari sa nakaraang taon. Sa kalagitnaan ng retreat, nagkaroon ng session kung saan kailangan naming magbahagi ng mga bagay na hindi namin kayang sabihin sa araw-araw. Nang dumating ang oras ko para magsalita, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ngunit sa pagtingin ko kay Anton na nakaupo sa kabila ng silid, naramdaman ko ang lakas ng loob na magsalita. Sa nakaraang taon, natutunan ko ang halaga ng pagpapatawad. Hindi madali, ngunit natutunan ko na minsan kailangan nating magpatawad para sa sarili natin, para sa kapayapaan ng ating puso. Nagulat ako nang tumayo si Anton kasunod ko. Gusto ko lang sabihin na kung ano man ang nangyari, hindi ko ito sinasadya. Handa akong ayusin ang lahat para sa pagkakaibigan namin ni. Tumigil siya, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita at handa akong magbago. Isang palakpakan ang umalingaw-ngaw sa silid, ngunit ang pinakamahalaga sa akin ay ang pagtingin ni Anton, puno ng pag-asa. Alam ko na hindi pa tapos ang lahat, ngunit ito ang simula ng bagong kabanata. Sa pagbalik namin mula sa retreat, unti-unti naming binuo muli ang aming samahan. Ang mga simpleng usapan ay nagbigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, napansin ko ang pagbabago kay Anton. Mas naging bukas siya sa kanyang nararamdaman. Mas matimbang ang pagpapahalaga niya sa mga bagay na dati hindi niya pinapansin. At sa bawat araw na dumadaan, mas nagiging matatag ang aming pagkakaibigan. Ngunit isang umaga habang papunta kami sa eskwelahan, tumigil si Anton at humarap sa akin. May kailangan kang malaman? Sabi niya, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin. Nagtataka ako sa kanyang sinasabi, ngunit bago pa man ako makapagtanong, may dumating na tawag sa cellphone niya. Nakita ko ang pangalan sa screen, si Mark, ang kaibigan naming pareho. Bigla kong naramdaman ang tensyon sa hangin. Sa mga nakaraang linggo, napansin ko ang pag-iwas ni Anton kay Mark, ngunit hindi ko inakala na may mas malalim na dahilan ito. Anton, ano yung nangyayari? Tanong ko habang sinusubukan kong unawain ang sitwasyon. Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga bago nagsalita. Kailangan mong malaman na hindi lang ako ang may kasalanan sa nangyari noon. Si Mark,
Siya ang nagudyok sa akin na gawin ang bagay na yon. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang taong akala ko'y kaibigan namin ay may kinalaman pala sa lahat ng ito. Ang galit at pagtataka ay naghalo sa aking damdamin. Ano pa kaya ang hindi ko alam? Sa pagkakataong iyon, ramdam ko ang muling pagbalik ng mga tanong at pag-aalinlangan. Ngunit alam ko na ito ang susunod na hakbang sa aming paglalakbay, ang pagharap sa mas malalim na sugat ng aming pagkakaibigan. At sa dulo ng araw, sa kabila ng lahat ng pagtataka, nagpasya akong manatili sa tabi ni Anton. Sa paglalakbay na ito, alam ko na kailangan naming magkasama upang tunay na makapagpatawad. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko noong araw na iyon. Sa isang banda, gusto kong magalit kay Mia. Gusto kong iparamdam sa kanya ang sakit na dulot ng ginawa niya. Pero sa kabilang banda, may bahagi ng puso ko na humihiling na sana maayos pa namin ang lahat. Sa kabila ng galit, may puwang pa rin para sa pagpapatawad. Nagdaang mga araw, pareho kaming umiwas sa isa't isa. Hindi kami nag-uusap. Nagkikita kami sa eskwela, pero parang hindi na kami magkaibigan. Ang dating tawanan namin sa sulok ng silid-aralan, ang palitan ng mga lihim tungkol sa crushes, pati na ang mga simpleng usapan tungkol sa pangarap. Lahat iyon parang nawala sa isang iglap. Isang hapon, habang naglalakad ako pa uwi, nadaanan ko ang parke na madalas naming tambayan. Napansin ko ang luma naming bench sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Sa bench na iyon, kami madalas mag-usap tungkol sa kung mga pangarap namin, mga takot, mga plano. Bigla kong naalala ang araw na nangako kami sa isa't isa. Ano man ang mangyari, hindi tayo bibitaw sa pagkakaibigan natin. Napapikit ako at napabuntong hininga. Ang sakit isipin na ang isang pangako ay maaaring mabali dahil sa isang malaking pagkakamali. Kinabukasan, hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko, pero nagpasya akong harapin na si Mia. Hindi ko na kaya ang katahimikan. Gusto kong malaman kung bakit niya ginawa iyon, kung bakit niya ipinagkalat ang lihim na matagal kong itinago. Ang lihim na iyon ang pinakamalaking kahinaan ko at siya lang ang nag-iisang tao na pinagkatiwalaan ko. Pagpasok ko sa silid-aralan, nakita ko si Mia na nakaupo sa dulong bahagi. Mukhang abala siya sa pagbabasa ng isang libro, pero alam kong nararamdaman niya ang presensya ko. Nilakasan ko ang loob ko at lumapit sa kanya. Mia, tawag ko, halos pabulong. Hindi siya tumingin sa akin kaagad. Parang nag-alangan siya kung babalikan ang tawag ko. Pagkatapos ng ilang segundo, tumingin siya sa akin at doon ko nakita ang mga mata niya, punong-puno ng lungkot at kaunting takot. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ko, hindi sigurado kung ano ang sasabihin niya. Tumango siya, pero halatang may bigat ang bawat galaw niya. Tumayo siya mula sa kinalalagyan niya at sinundan ako sa labas ng silid-aralan. Naglakad kami papunta sa likod ng paaralan kung saan tahimik at walang makakakita sa amin. Pagdating doon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bakit, Mia? Bakit mo ginawa iyon? Tanong ko, ang boses ko nanginginig sa galit at lungkot. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang lahat, pero anong ginawa mo? Sinira mo ako. Pinagtawanan ako ng lahat dahil sa ginawa mo. Hindi siya sumagot kaagad. Nakayuko siyang parang may iniisip. Hindi ko alam kung naghahanap ba siya ng tamang salita o kung talagang wala siyang maipaliwanag. Hanggang sa magsalita siya, boses niya halos hindi ko marinig. Sorry, mahinang sabi niya. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Hindi mo alam? Mia, seryoso ka ba? Alam mo kung gaano kahalaga sa akin iyon. Pero pinagkalat mo pa rin. Paano mo nasabi na hindi mo sinasadya? Bigla niyang tinaas ang ulo niya at doon ko nakita ang mga luha na bumabagsak sa pisngi niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang bumigat ang dibdib ko sa mga luha niyang iyon. Wala akong intensyon na saktan ka,
okay? Sagot niya, nanginginig ang boses. Nagkamali ako. Akala ko, akala ko makakatulong ako sa'yo. Akala ko kapag nalaman nila, magiging mas madali para sa'yo ang tanggapin iyon. Pero mali ako. Maling-mali ako. Tahimik akong nakinig sa bawat salitang sinasabi niya. Hindi ko alam kung magagalit pa ba ako o maaawa na lang sa kanya. Kita ko ang sakit sa mukha niya at alam kong totoo ang sinasabi niyang hindi niya ginusto ang nangyari. Alam kong wala akong excuse sa ginawa ko. Patuloy niya, pero mahalaga ka sa akin, okay? Isa kang kaibigan na hindi ko kayang mawala. Kaya kung ayaw mo na akong makita, tatanggapin ko. Pero gusto kong malaman mo na nagsisisi ako. Sobra. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon. Naramdaman ko ang bigat ng bawat salitang sinasabi niya. Totoo bang nagsisisi siya? Totoo bang mahalaga pa rin ako sa kanya? Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagkalito, galit, lungkot, awa at pag-asa. Mia, simula ko, pero bago ko pa masabi ang susunod kong salita, narinig namin ang isang malakas na sigaw mula sa kabilang bahagi ng paaralan. Ano iyon? Tanong niya, halata ang takot sa boses niya. Tumakbo kami papunta sa pinanggalingan ng sigaw. Nang makarating kami, nakita namin ang isang grupo ng mga estudyante na nakapalibot sa isang tao. Isang batang lalaki, nakahandusay sa lupa, duguan ang ulo. Agad kaming lumapit upang tingnan kung ano ang nangyari. Si Ethan! Sigaw ni Mia, halos hindi makapaniwala. Nakita ko ang mukha ng lalaki. Si Ethan, kaklase namin, ang lalaking matagal nang nagpapahirap sa akin. Siya ang unang taong pinagtawanan ng lihim ko. Pero ngayon, siya ang nasa harap namin. Walang malay, nanganganib ang buhay. Tumigil ako sa paghinga. Sa sandaling iyon, naisip ko, ito na ba ang pagkakataon para bumawi? Sa paglipas ng mga araw matapos ang aming pagtatapat sa isa't isa, mas naging tahimik si Lila. Alam kong marami pa siyang iniisip at hindi ko siya pinilit na magkwento. Ang mahalaga, narito pa rin siya, kasama ko, kahit na ang aming pagkakaibigan ay sinubok ng isang napakalaking pagkakamali. Sa mga pagkakataong nagkakasama kami, madalas kaming naglalakad sa parke, kung saan ang mga puno ay tila nagkukwento ng kanilang sariling mga karanasan sa hangin na humahampas sa kanilang mga dahon. Isang umaga, habang kami ay nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, bigla na lang niyang sinabi, "Alam mo, hindi ko alam kung paano ako makakabangon mula sa nangyari." Nag-aalangan siyang tingnan ako, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang damdamin. Ako rin ay may mga tanong sa aking sarili, pero alam kong hindi ko siya maaring iwan sa ganitong kalagayan. May mga bagay na hindi natin kayang baguhin, sagot ko, pilit na ngumiti. Pero ang mahalaga, natututo tayo sa mga pagkakamali natin. Tumango siya, pero alam kong hindi pa rin sapat ang aking mga salita para pakalmahin ang kanyang kalooban. Kaya't nagpatuloy ako, Lila, anuman ang mangyari, nandito ako. Hindi kita iiwan. Alam kong mahirap, pero hindi tayo nag-iisa. Sa tingin ko, ang mga salitang iyon ang kailangan niyang marinig. Hindi nagtagal, unti-unti niyang sinimula ng kanyang kwento. Paano siya nagkamali, paano niya hinayaang masira ang tiwala ng iba, at paano siya naging rurok ng kanyang sariling pagkukulang. Habang nagkukwento siya, naisip kong hindi ko siya kailanman hinusgahan. Sa halip, nakaramdam ako ng pagmamalasakit at pag-unawa sa kanyang pinagdaraanan. Ang aming pagkakaibigan ay hindi perpekto. Maraming beses na kaming nag-away, marami rin kaming hindi pagkakaintindihan. Pero sa bawat pagkakataon, lagi naming pinipiling magpatawad kahit gaano kahirap. Ito ang naging pundasyon ng aming pagkakaibigan, ang kakayahan naming makita ang kabutihan sa kabila ng mga pagkakamali. Isang araw, habang naglalakad kami sa tabing ilog, napansin namin ang isang lumang bangka. Madalas na itong iniwan ng mga tao,
Marahil ay dahil sa mga kalawang at luma na itong tingnan. Pero sa aming mga mata, parang may kwento itong gustong iparating. Lumapit si Lila sa bangka, humawak siya sa gilid nito at ngumiti. Pwede pa naman siguro itong magamit, di ba? Tiningnan ko siya at sa kanyang mga mata nakita ko ang pag-asa. Oo, pwede pa, sagot ko. Ang bangka ay naging simbolo ng aming pagkakaibigan. Marahil ay luma at puno ng kalawang, pero hindi kailanman nawala ng halaga. Nagsimula kaming maglinis ng bangka. Unti-unti naming tinanggal ang kalawang, nilinis ang bawat sulok, at inayos ang mga sira. Ang prosesong ito ay naging bahagi ng aming paghilom, ng aming muling pagtanggap sa isa't isa. Sa bawat hakbang na aming ginagawa, nararamdaman kong mas lumalalim ang aming pag-unawa sa isa't isa. Hanggang sa isang hapon, habang kami ay nagpipinta ng bangka, biglang bumuhos ang ulan. Tumawa si Lila at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang tapat na ngiti. Parang biglang bumalik ang dating saya sa kanyang mga mata. Parang tayo lang, 'di ba? Kahit bumuhos ang ulan, tuloy pa rin. Sabi niya habang sumasayaw sa ilalim ng ulan. Natawa rin ako at sumabay sa kanya. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng lahat ng nangyari, naramdaman kong muli ang koneksyon namin. Parang ang bawat patak ng ulan ay isang bagong simula, isang bagong pag-asa. Ngunit sa kalagitnaan ng aming saya, may isang bagay na hindi inaasahan. Sa aming pag-aayos ng bangka, may natuklasan kaming isang lumang sulat na nakatago sa ilalim ng isa sa mga upuan. Ang sulat ay mula sa isang tao na tila may mahalagang mensahe, isang paalala ng pagkakamali at pagkakaibigan. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila kilala namin, pero hindi namin matukoy kung kanino ito galing. Napatigil kami pareho, nagkatinginan at nagtanong sa sarili, sino kaya ito? Ang sulat na iyon ay nagbigay ng bagong pananaw sa aming sitwasyon. Parang ito ay isang paalala na ang bawat pagkakamali ay may kasamang pagkakataon para sa pag-unawa, para sa paghilom. Ngunit sino ang nag-iwan ng sulat? At bakit parang kilala namin ang kwento nito? Sa mga sandaling iyon, habang hawak ang misteryosong sulat, naramdaman kong may bagong kabanata na naman ang magsisimula sa aming pagkakaibigan. Isang kabanata na puno ng pag-unawa, pag-asa at isang pagtuklas na higit pa sa aming inaakala. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko inaasahan na ang pagkakaibigan namin ni Marco ay darating sa ganitong punto. Isang pagkakamali ang nagwasak sa tiwala na matagal naming binuo. Ngunit sa kabila ng sakit, natutunan kong hindi madali ang magpatawad, lalo na kung ang sugat ay mas malalim kaysa sa inaakala. Nagsimula ang lahat noong isang hapon habang naglalakad kami pa uwi galing sa eskwela. Madalas naming pag-usapan ang mga pangarap namin at mga plano para sa hinaharap. Pero sa araw na iyon, ramdam ko ang lamig sa pagitan namin. Parang may hadlang na hindi ko maintindihan. Hanggang sa umabot kami sa isang tahimik na sulok ng parke, doon ko napagtantong kailangan na naming pag-usapan ang nangyari. Marco, alam kong hindi mo intensyon ang saktan ako. Bungad ko, pilit na hinuhuli ang kanyang tingin. Pero hindi ko maalis sa isip ko ang ginawa mo. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Alam ko at alam kong kahit ilang beses akong humingi ng tawad, hindi nito mababago ang nagawa ko. Si Marco ay isa sa mga pinaka-pinagkakatiwalaan kong tao. Alam niya ang lahat ng sekreto ko, ang mga takot ko, at ang mga kahinaan ko. Ngunit nang siya ay nagkamali, ang mga lihim na iyon ay naging sandatang laban sa akin. Sa isang iglap, ang aming pagkakaibigan ay tila isang basag na salamin. Ang bawat piraso ay nag-iwan ng sugat at nagpaalala ng sakit. Siguro kailangan nating maglatag ng hangganan. Sabi ko, hindi ko alam kung tama ba ang aking desisyon. Hindi ko pa kayang bumalik sa dati, Marco. Hindi pa ngayon. Tumango siya, bagamat kita ko sa kanyang mga mata ang pagkalungkot. Naiintindihan ko.
at ayaw kitang pilitin. Maghihintay ako hanggat kailangan. Dumaan ang mga araw na puno ng katahimikan. Sa eskwela, nagkaroon kami ng kanya-kanyang mundo. Hindi na kami magkasamang kumakain sa cafeteria, hindi na kami sabay umuuwi. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ko ang pagkawala ng bahagi ng sarili ko, ang bahagi na nasanay sa presensya ni Marco. Pero alam ko rin kailangan ko itong gawin para sa sarili ko. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad ako pauwi, may nakapukaw ng aking pansin. Isang batang umiiyak sa gilid ng daan. Lumapit ako at doon ko nakita si Marco, inaalo ang bata. Ako'y natigilan, waring may kumurot sa akin. Ang kanyang nangiti, ang kanyang kabaitan, ito ang mga bagay na nagpatibay ng aming pagkakaibigan noon. Minsan kailangan mo lang makinig, sabi ni Marco sa bata, habang pinupunasan ang mga luha nito. At kung magkamali ka, matutong humingi ng tawad at ayusin ito. Hindi ko alam kung sinadya ba niya akong marinig, pero ang mga salitang iyon ay tumagos sa akin. Muli kong naramdaman ang sinseridad sa kanyang mga mata, ang sinseridad na matagal ko nang hindi nakita. Sa sandaling iyon, naisip ko, baka ito na ang tamang panahon para muling buksan ang puso ko. Ngunit bago pa man ako makalapit, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang lalaki ang biglang humablot sa bag ng bata. Tumakbo ito, dala ang hindi ko maipaliwanag na damdamin ng panganib. Si Marco sa likas na pagiging matulungin ay hindi nagdalawang isip na habulin ang lalaki. Ang lahat ay nangyari sa isang kisap mata, ang paghabol, ang sigawan at ang pagbagsak ni Marco. Napatigil ako, nanlalamig ang buong katawan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang mga tao sa paligid ay nagtipon, ang bata ay umiiyak at ako natatakot sa maaaring mangyari. Ang takot na mawala ng kaibigan ng isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko ay nagmistulang isang bangungot na hindi ko kayang harapin. Sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, hindi ko kinayang manatiling nakatayo lang. Tumakbo ako patungo kay Marco at sa bawat hakbang, naramdaman ko ang bigat ng bawat alaala, ang sakit ng hindi pa napapatawad na pagkakamali. Hanggang sa narating ko siya at sa sandaling iyon, ang lahat ng tampo at galit ay tila naglaho. Marco! Sigaw ko, nanginginig ang boses. Marco, huwag kang bibitiw. Ngunit sa gitna ng takot, isang bagay ang hindi ko inaasahan. Habang hinahawakan ko ang kanyang kamay, naramdaman ko ang kanyang mahina ngunit sinserong ngiti. Salamat, bulong niya bago siya nawala ng malay. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap kung makakabangon pa kami mula sa pagkakasalang ito. Isa lamang ang sigurado, sa kabila ng sakit, ang pagkakaibigan namin ni Marco ay hindi basta-basta susuko. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa akin ay kung magiging sapat ba ang oras para ayusin ang lahat o ito na ba ang katapusan ng aming kwento. Nagpatuloy ang mga araw na tila nag-aalangan ako sa bawat hakbang. Ang mga alaala ng nakaraang pagkakamali ay naging anino ng aming pagkakaibigan. Sa tuwing magkasama kami ni Lila, hindi ko maiwasang maramdaman ang tensyon sa pagitan namin. Kahit gaano man kami nagpanggap na okay lang ang lahat. Ang mga ngiti na dati punong-puno ng kasiyahan ay naging pilit at ang mga tawanan na dating walang kapantay ay tila may halong lungkot. Isang hapon, habang naglalakad kami sa tabi ng ilog, napansin ko ang mga ibon na malayang lumilipad sa kalangitan. Naalala ko, ang mga panahong kami ni Lila ay parang mga ibon. Malayang lumilipad, walang iniisip na alalahanin. Ngunit ngayon, ang pakiramdam ko'y parang nakakulong kami sa hindi nakikitang hawla ng aming mga damdamin. Lila, nagsimula ako, nag-aalangan man. May mga bagay ba tayong hindi pa napag-uusapan? Tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa akin, mga mata niyang puno ng tanong. Alam ko, Leah, sabi niya, halos paungol. Pareho tayong nasaktan
at hindi ko alam kung paano tayo makakabangon mula rito. Naalala ko ang araw na iyon, ang araw na hindi ko sinasadyay nasira ko ang tiwala ni Lila. Ang lihim na dapat sana'y protektado ko ay aksidente kong naibulalas. Hindi ko inakala na magiging sanhi ito ng hidwaan. Ngunit hindi ko maitatangging may bahagi ng aking puso na nagsasabing kailangan naming pag-usapan ito. Alam mo, hindi madali para sa akin ang magpatawad. Patuloy niya. Pero alam ko rin na walang saysay ang pagkakaibigan kung wala tayong tiwala. Napabuntong hininga ako, tila nalulunod sa bigat ng mga damdaming bumabalot sa amin. Lila, hindi ko intensyon ang mangyari iyon. Alam kong hindi sapat ang paghingi ng tawad, pero sana'y bumalik ang dating tayo. Naramdaman ko ang init ng kanyang palad sa aking balikat. Leia, hindi ko sinasabing madali ito, pero gusto kong subukan nating muli. Paano tayo makakabuo ng bagong simula? Nagpatuloy kami sa paglalakad, dala ang pag-asa na unti-unting bumabalot sa aming mga puso. Naisip ko ang pagpapatawad ay hindi isang simpleng salita lamang. Ito'y proseso, isang hakbang na dapat naming tahakin ng magkasama. Hindi ito isang agaran na paglimot sa sakit, kundi ang pagtanggap na ang pagkakamali ay bahagi ng aming paglalakbay bilang magkaibigan. Nang makauwi ako, umupo ako sa kama habang iniisip ang mga susunod na hakbang. Alam kong hindi ito magiging madali. Kailangan kong patunayan kay Lila na tunay ang aking hangarin na maging mas mabuting kaibigan. Sa isip ko'y nag-isip ako ng mga paraan para mapalapit muli sa kanya. Mga simpleng bagay na dati naming ginagawa, mga alaala na unti-unting naglalaho sa likod ng aming hidwaan. Isang umaga, nagulat ako nang makita ang isang maliit na kahon sa harap ng pintuan. Binuksan ko ito at natagpuan ang isang lumang album ng mga larawang kuha noong kami masayang naglalakbay sa iba't ibang lugar. Kasama nito ang isang sulat mula kay Lila. Leia, nais kong alalahanin natin ang mga panahong masaya tayo. Simulan natin muli. Umaasa ako na sa pagbukas natin ng bagong kabanata, mas magiging matatag ang ating pagkakaibigan. Napangiti ako. Nakaramdam ng init sa aking puso. Sa kabila ng aming dinaranas, naroon pa rin ang pag-asa na muling mabuo ang nawasak. Ngunit habang binubuklat ko ang album, may isang larawang nagpatigil sa akin. Isang larawan kung saan may kasama kaming iba pang kaibigan, si Marco, na matagal na nawala sa amin. Bigla kong naalala ang araw na iyon kung paano siya nagpaalam sa amin dahil sa isang bagay na hindi namin lubos na maunawaan. Ang kanyang pag-alis ay tila nawalan kami ng bahagi ng aming pagkakaibigan. At doon ko napagtanto ang isang bagay na maaaring nakaapekto sa amin. Ang sikreto ni Marco na hindi namin alam. Isang misteryo ang bumalot sa aking isipan at sa kabila ng aming paghaharap ni Lila, naroon ang tanong na kailangang sagutin. Ano ang nangyari kay Marco? Habang iniisip ko ito, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa akin. Ang pag-alis ni Marco ay tila may kinalaman sa aming pagkakaibigan at ang sikreto niya ang maaaring magbigay linaw sa aming naging hidwaan. Sa aming muling pagtatagpo ni Lila, hindi ko maiwasang pag-usapan ang aming dating kaibigan. Lila, naalala mo ba si Marco? Tanong ko, punong-puno ng pag-aalinlangan. Tumingin siya sa akin, tila may alam na hindi ko pa natutuklasan. Oo, Leia, sagot niya, boses niyang puno ng pag-aalala. May kailangan kang malaman tungkol sa kanya. At doon ko napagtanto na ang aming hinaharap ay nakatali sa isang lihim na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti akong natutong tanggapin ang katotohanang hindi na maibabalik ang nakaraan. Isa itong malaking aral na kailangang matutunan ng bawat tao, lalo na ng isang kaibigan. Hindi ko akalain na ang simpleng pagkakamali ni Marco ay magiging sanhi ng pagkasira ng aming matibay na samahan. Ngunit sa kabila ng lahat,
natutunan ko rin na ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa akin din. Isang gabi, habang nakahiga ako sa aking kama, bumalik sa akin ang alaala ng mga masasayang araw na magkasama kami ni Marco. Ang mga tawanan, ang walang katapusang kwentuhan, at ang mga pangarap na sabay naming binuo. Sa kabila ng sakit na dulot ng kanyang pagkakamali, hindi ko maikakaila na mahalaga siya sa akin. Ang aming pagkakaibigan ay higit pa sa anumang galit o sama ng loob na nararamdaman ko. Kinaumagahan, nagpasya akong puntahan si Marco. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya, ngunit alam kong kailangan ko na itong gawin. Sa paglalakad ko patungo sa bahay nila, ramdam ko ang kabog ng aking dibdib. Isang bahagi ng akin ay takot sa posibleng mangyayari, ngunit alam kong ito na ang tamang oras para harapin ang aming problema. Pagdating ko sa bahay ni Marco, nakita ko siyang nakaupo sa kanilang beranda. Mukhang abala siya sa pagbabasa ng isang libro, ngunit nang makita niya ako, agad siyang tumayo. Hindi ko maipaliwanag ang ekspresyon sa kanyang muka, halo ng pag-aalala at saya. Jerome, bati niya sa akin habang marahang lumalapit. Salamat at pumunta ka. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang aming pag-uusap, kaya't diretso kong sinabi ang dahilan ng aking pagpunta. Marco, kailangan nating mag-usap. Hindi ko na kayang itago ang lahat ng nararamdaman ko. Tumango siya at inalok akong maupo. Alam ko, Jerome. Alam kong nasaktan kita at walang araw na lumipas na hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko. Hindi ko sinasadyang masira ang tiwala mo. Habang nagsasalita siya, nakikita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapatawad. Ngunit sa isang iglap, naisip kong hindi ako magiging masaya kung patuloy kong dadalhin ang galit na ito. Marco, hindi madali para sa akin ang lahat ng ito, pero natutunan kong hindi ako makakapag-move on kung patuloy kong dadalhin ang galit. Pagkasabi ko nito, nakita ko ang pagluha sa kanyang mga mata. Salamat, Jerome. Alam kong hindi madali para sa iyo, pero nangangako akong gagawin ko ang lahat para bumawi sa iyo. Alam mo, Marco, hindi ko akalain na mangyayari ito sa atin. Pero siguro kailangan nating mangyari ito para matutunan ng halaga ng tunay na pagkakaibigan. Sabi ko habang pinipilit kong ngumiti. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga bagay na dati naming ginagawa. Ang mga plano namin, ang mga pangarap na halos nakalimutan na. Sa pag-uusap namin, unti-unti kong naramdaman na bumabalik na ang dati naming saya. Hindi ko akalain na sa simpleng pag-uusap ay makakaramdam ako ng kapayapaan. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, may isang hindi inaasahang pangyayari. Biglang dumating si Leah, isa sa aming matalik na kaibigan. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pag-aalala. Marco, Jerome, may kailangan kayong malaman, bungad niya. Nagkatinginan kami ni Marco at ramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Ano yun, Leah? Tanong ni Marco. May kumakalat na balita na may nangyari sa paaralan natin. May aksidente raw na kinasangkutan si Daniel, isa sa mga kaibigan natin, masabi ni Leah, halos hindi makapagsalita sa pag-aalala. Parang nawala ang lahat ng saya sa akin. Si Daniel ay isa sa aming mga matalik na kaibigan at hindi ko akalain na may mangyayaring ganito. Ano ang nangyari sa kanya? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Sa ngayon, hindi pa malinaw, pero kailangan nating pumunta sa ospital para makita siya, sabi ni Leah, nanginginig sa kaba. Tumayo kaming tatlo, puno ng pag-aalala at takot sa kung ano ang aming madaratnan. Sa kabila ng aming pinagdaraanan ni Marco, alam naming kailangan namin ang isa't isa sa mga ganitong pagkakataon. Ang aming pagkakaibigan ay higit pa sa anumang galit o sama ng loob. Habang papunta kami sa ospital, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang mangyayari kay Daniel. Sa likod ng aking isip ay may tanong na bumabagabag. Paano kung hindi na namin siya makita? Paano kung ang pagkakamali namin ay hindi na maayos? Sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko na ang aming pagkakaibigan ni Marco
ay magiging sandigan namin sa harap ng anumang pagsubok. Sa pagkakataong iyon, napagtanto ko na ang pagpapatawad ay hindi lamang tungkol sa paglimot ng sakit, kundi sa pagtanggap ng mga bagay na hindi mo kayang baguhin at sa pag-asang ang bawat araw ay magiging bagong simula para sa lahat. Ngayon, higit kailanman, kailangan kong maniwala na ang pagkakaibigan ay may kakayahang magpagaling ng anumang sugat. Sa aming pagdating sa ospital, alam kong ito na ang simula ng isang bagong kabanata sa aming buhay, ngunit hindi ko alam kung ano ang magiging kinabukasan ni Daniel. Hindi ko lubos na maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Para bang isang malaking alon ng emosyon ang sumalubong sa akin habang naglalakad kami ni Anton patungo sa park na madalas naming tambayan noong bata pa kami. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, ramdam ko ang bigat ng pananabik at kaba sa aking dibdib. Alam mo, hindi ko inakala na makakarating tayo sa puntong ito, sabi ni Anton habang naglalakad kami sa ilalim ng mga puno. Ang mga dahon ay unti-unting nalalaglag, tila sumasabay sa pagbagsak ng mga piraso ng aming nakaraan na pilit naming muling binubuo. Oo nga, Anton, sagot ko. Ang dami nating pinagdaanan. Hindi ko rin nakalain na magkakaayos tayo pagkatapos ng lahat. Bigla niyang hinawakan ang aking braso at huminto sa paglalakad. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata, puno ng seryosong intensyon. Kailangan ko nang sabihin sa iyo ang totoo bago pa mahuli ang lahat. Napatigil din ako, tila nabigla at di makapaniwala sa biglaang pagbabago ng tono ng kanyang boses. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng pagtataka at kaunting takot. Alam mo bang hindi lang basta simpleng pagkakamali ang nangyari noon? Nag-aalanganin siyang ngumiti, tila may pilit na tinatago sa likod ng kanyang mga mata. May mas malalim na dahilan kung bakit ko nagawa iyon. Anton, ano bang sinasabi mo? Alam nating pareho na nagkamali tayo pero hindi ko sinasadyang masaktan ka noon. Putol niya sa akin. Pero may isang bagay na kailangan mong malaman. Ang totoo, hindi lang ako ang nagdesisyon noon. May iba pang taong sangkot. Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang sinabi. Iba pang tao? Ano bang ibig mong sabihin? Ang kaba sa dibdib ko'y lumalakas, tila ba bumibilis ang takbo ng aking puso sa di malamang dahilan. May ibang taong nag-udyok sa akin na gawin ang pagkakamaling iyon, paliwanag niya. May ibang taong nagplano ng lahat, isa akong tanga na nagpadala sa kanilang mga salita. Parang bigla akong nilamon ng lupa. Parang lahat ng pinaniwalaan ko ay biglang nagbago sa isang iglap. Sino? Sino ang taong iyon? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bago ko pa man sabihin, kailangan kong humingi ng tawad. Takot kasi akong mawala ka bilang kaibigan. Paliwanag niya, puno ng pagsisisi sa kanyang tinig. Pero ngayon, hindi ko na kayang itago pa. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang mag-isip ng malalim. Sino nga kaya ang may kinalaman sa pagkakamali naming iyon? At bakit kailangan pang itago ito ni Anton sa akin? Anton, hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Sabi ko, nanginginig ang boses. Pero kahit ano pa man ang mangyari, gusto kong malaman ang totoo. Huminga siya ng malalim, tila ba nag-iipon ng lakas ng loob para sabihin ang kanyang nalalaman. Si Leo, bulong niya, halos hindi ko marinig mula sa lakas ng hangin. Siya ang nagplano ng lahat. Napatigil ako sa paghinga. Si Leo, ang isa pa naming kaibigan na hindi na namin nakakausap mula nang mangyari ang lahat. Hindi ko akalain na siya pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Bakit niya ginawa iyon? Tanong ko, puno ng pagkabigo at galit. Bakit niya tayo kailangang paglaruan ng ganito? Bibigyan ko siya ng pagkakataong ipaliwanag ang sarili niya, sabi ni Anton, puno ng determinasyon sa kanyang boses. Kaya gusto kong magkita-kita tayo ngayong gabi sa park. Gusto kong malaman natin ang buong katotohanan.
Parang biglang bumagal ang oras. Nakaramdam ako ng pag-aalinlangan, pero nariyan din ang kagustuhang malaman ang buong katotohanan. Napakahirap tanggapin na ang isang taong pinagkakatiwalaan namin ay siya palang nasa likod ng lahat. Sigurado ka ba sa plano mo, Anton? Tanong ko, puno ng pagkabahala. Paano kung hindi ito ayon sa inaasahan? Alam kong mahirap, pero kailangan nating malaman ang lahat, sagot niya. Kailangan nating malaman kung paano tayo makakausad pagkatapos ng lahat ng ito. Habang naglalakad kami pabalik sa park, hindi ko maiwasang mag-isip ng mga posibleng mangyari. Ang gabing iyon ay tila magiging simula ng panibagong kabanata sa aming pagkakaibigan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na naglalaro sa isip ko. Ano nga bang mangyayari kapag nalaman na namin ang buong katotohanan? Mahirap ang unang hakbang patungo sa pagpapatawad, lalo na kung ang sugat na dulot ng pagkakamali ay malalim at sariwa pa. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkakaintindihan na nauwi sa isang malaking gusot na parang isang maliit na apoy na hindi agad naapula, kaya't lumaki at naging isang nakakatakot na sunog. Ako si Mia at ang aking matalik na kaibigan na si Liza ang naging sanhi ng pinakamalaking pagsubok na hinarap ko sa aming pagkakaibigan. Nagsimula ito noong isang Sabado ng hapon sa aming eskwelahan. Si Liza, na palaging puno ng enerhiya at ideya, ay nagkaroon ng plano na mag-organisa ng isang charity event para sa aming paaralan. Bilang kanyang matalik na kaibigan, natural lang na ako ang kanyang unang nilapitan para sa tulong. Agad kong tinanggap ang kanyang alok, puno ng saya at pananabik na makagawa ng mabuti para sa aming komunidad. Ngunit sa gitna ng paghahanda, hindi ko alam kung paano nangyari, pero nagkaroon ng malaking pagkakamali sa pag-aasikaso ng pondo. Ang responsibilidad ng paghawak ng pera ay ipinasa sa akin at bagamat sinubukan kong maging maingat, isang simpleng pagkakamali sa pagbilang ang naging simula ng lahat. Hindi ko nabantayan ang lahat ng transaksyon at sa huli nagkulang ang pondo para sa event. Nagulat ako nang malaman ito at agad kong sinabi kay Lisa ang nangyari. Sa una, tahimik lang siya, ngunit kitang-kita ko ang tensyon sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano siya magre-react, pero ang hindi ko inaasahan ay ang kanyang galit at pagkadismaya. Ito ang unang beses na nakita ko si Lisa na ganito at hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Kasabay ng kanyang galit ay ang pagkalat ng balita sa buong paaralan. Lahat ng tao ay nagsimulang magtanong at ang ilan pa nga ay nag-akusa na sinadya ko ang pagkakamali. Ang mga bulong-bulungan ay parang mga sibat na tumutusok sa aking puso at unti-unti akong nawala sa sariling kumpiyansa. Ang pinakamasakit ay ang pag-iwas ni Liza. Ang dati naming tawa at saya ay napalitan ng malamig na katahimikan. Sa kabila ng lahat, pinilit kong bumangon at itama ang mali. Nagkaroon kami ng emergency meeting kasama ang aming mga guro at mga magulang. At sa tulong nila, nagawa ng paraan upang maibalik ang kulang na pondo. Lahat ng ito ay ginawa ko sa kabila ng sakit na nararamdaman ko mula sa pagkawala ng suporta ni Liza. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aming balkonahe, napagtanto ko na ang pagkakamali ko ay hindi lamang sa pondo, kundi sa hindi ko agad ipinagtapat ang problema noong nasa simula pa lang ito. Kung sana'y naging mas bukas ako kay Liza, marahil ay hindi lumala ang lahat. Kasabay ng pag-iisip ko nito ay ang pagnanais na makausap siya kahit na hindi ko alam kung papaano siya hihingan ang tawad. Nagdesisyon akong puntahan si Lisa sa kanilang bahay. Sa bawat hakbang ko patungo sa kanilang pintuan, damang-dama ko ang bigat ng aking puso. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya, pero alam kong kailangan kong subukan. Kumatok ako at ilang saglit lang ay lumabas si Liza. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kaya't hinayaan ko na lang na ang puso ko ang manguna. "Sorry, Lisa," bungad ko, puno ng sinseridad.
Alam kong nasaktan kita at hindi ko alam kung paano ko ito maitatama, pero handa akong gawin ang lahat para bumalik ang dati nating samahan. Tahimik lang siya at sa panahong iyon parang bumagal ang oras. Nang ang akala kong malamig na katahimikan ay magtatagal, bigla siyang umiyak. Mia, hindi ko alam kung paano kita mapapatawad pero naiintindihan ko na hindi mo ito sinadya, sabi niya. Ang hirap lang sa akin ay ang pagkawala ng tiwala pero gusto kong subukang muli. Sa mga salitang iyon, nabuo ang pag-asa sa puso ko. Napagtanto ko na sa kabila ng pagsubok, ang tunay na pagkakaibigan ay hindi basta-basta nawawala. Hindi ito perpekto at may mga pagkakataon na nasisira ito, pero kung may pagpapatawad, may pag-asa pa rin. Habang kami ay nag-uusap at nag-aayos ng aming gusot, naramdaman ko ang unti-unting pagbalik ng aming samahan. Ngunit hindi ko akalain na sa kabila ng lahat ng ito, may isang lihim na nagbabadya. Sa gitna ng aming pag-ayos, biglang may kumatok sa pinto. Ang taong dumating ay may daladalang impormasyon na magpapabago sa lahat ng aming pagkakaalam. Sa likod ng mga pagbagsak ng pondo ay may isang tao na sadyang gumawa ng paraan upang magulo ang aming event. Siya ay malapit sa amin at ang kanyang motibo ay higit pa sa aming inaakala. Ang tanong ngayon ay paano namin haharapin ang katotohanan na ang tunay na problema ay hindi kami ang may gawa. Ang twist na ito ay nag-iwan sa amin ng mas malaking hamon kaysa sa una naming kinaharap at sa pagkakataong ito, kailangan namin ng mas malalim na pag-unawa at mas matibay na pagkakaibigan upang maayos ang lahat. Sa mga nakaraang linggo, ramdam kong may malaking pagbabago sa pagitan namin ni Marco. Ang dating masiglang samahan namin ay tila naglaho sa hangin, at sa halip ay napalitan ng malamig na katahimikan. Hindi ko lubos maisip kung paano nagsimula ang lahat, isang pagkakamaling hindi ko na mabawi, isang pag-aasal na nagdulot ng lamat sa aming pagkakaibigan. Ngunit sa kabila ng lahat, umaasa akong maayos pa rin namin ang lahat. Isang umaga, nagising ako sa tunog ng mga ibon sa labas ng bintana. Sinikap kong bumangon at buksan ang aking telepono. May mensahe mula kay Marco. Kita tayo mamaya sa parke. Isang simpleng mensahe ngunit puno ng pag-asa. Marahil ito na ang pagkakataon para makapag-usap kami ng masinsinan. Habang naglalakad ako patungo sa parke, iniisip ko kung paano ko sisimulan ng pag-uusap. Napakaraming bagay ang gustong-gusto kong sabihin sa kanya, ngunit paano ko ba ito ilalahad nang hindi siya lalong magagalit o masaktan? Sa kabila ng aking kaba, pinilit kong maging positibo. Nang makarating ako sa parke, nakita ko si Marco na nakaupo sa ilalim ng malaking puno. Ang mga mata niya nakatuon sa isang lumang aklat. Dahan-dahan, akong lumapit at umupo sa tabi niya. Hindi ko alam kung paano simulan, kaya't nagpasya akong maghintay sa kanyang unang hakbang. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong niya, hindi man lang tumitingin sa akin. Ikaw ang nag-imbita, hindi ba? Sagot ko, pilit na pinanatiling magaan ang tono ng aking boses. Hindi siya umimik, ngunit naramdaman ko ang kaunting paggalaw ng kanyang mga mata na tila nag-aalangan. Ilang sandali pa, isinara niya ang aklat at tumingin sa akin. Alam mo, matagal ko nang iniisip kung paano kita haharapin matapos ang nangyari. Napalunok ako. Sorry Marco, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na ganoon ang magiging epekto. Alam kong hindi mo intensyon, pero minsan ang mga bagay na hindi sinasadya ang mas masakit. Tumigil siya saglit, tila iniisip kung paano itutuloy ang kanyang sasabihin. Pero sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ako makakabangon mula rito. Natahimik ako. Alam kong kailangan kong maging matatag, pero paano nga ba kapag ang kaibigan mong matagal mo nang kasama ay hindi mo na maramdaman ang tiwala? Marco, gusto kong bumawi. Gusto ko sana. Sana magkausap tayo ng mas maayos pero hindi ko rin alam kung paano ko sisimulan.
Tumango si Marco at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kaunting luha sa kanyang mga mata. Pareho tayong nahirapan, hindi ba? Pero siguro, kailangan lang natin ng oras para maghilom. Sa mga salita niyang iyon, naramdaman ko ang kaunting pag-asa. Gusto kong ayusin ang lahat, hindi ko kayang mawala ka. Nagkatinginan kami. Ang mga mata niya, puno ng damdamin na matagal nang naipon. Tayo lang ang may kakayahang mag-ayos nito. Walang ibang makakatulong kundi tayo. Tumango ako, ramdam ang bigat ng responsibilidad sa aming dalawa. Hindi madali ang proseso ng pagpapatawad, lalo na sa isang pagkakamaling nagdulot ng matinding sakit. Pero alam kong kailangan naming subukan. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may tumawag sa cellphone ni Marco. Nagulat ako nang makita kong ang pangalan sa screen ay si Liam, ang dating kaibigan na nagdulot ng hidwaan sa amin. Nagpalitan kami ng tingin, hindi alam kung ano ang magiging reaksyon. Tumayo si Marco, kinuha ang tawag at umalis saglit. Nananatili akong nakaupo, hindi mapalagay sa maaari niyang sabihin. Ilang minuto ang lumipas at bumalik siya na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Mahalaga ito, sabi niya, ang boses niya puno ng pag-aalinlangan. Pero kailangan ko munang mag-isip. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa mga salitang iyon, napagtanto ko na may mas malaking problema pa pala na kailangan naming harapin. Ang tawag na iyon mula kay Liam, tila isang senyales ng paparating na bagyo. At kami ni Marco, magkasama sa gitna ng unos. Habang naglalakad kami pa uwi, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Pero sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pag-asa na sa huli, ang pagkakaibigan namin ni Marco ay magtatagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Ngunit sa likod ng aming pag-uusap, isang tanong ang hindi ko maiwasan. Ano nga ba ang itinatago ni Liam at paano ito makakaapekto sa aming dalawa? Sa kabila ng mga agam-agam, isang bagay ang malinaw. Ang daan patungo sa pagpapatawad ay hindi madali, pero handa kaming tahakin ito magkasama.